Morning! I am back! Marami tayong side trip kasi ang dami ko talagang tinapos. Busy pa rin po ako. Tapos next week, deadline na. At least, glory to God, marami naman po ako natapos. So, itutuloy po natin kasi may client ako talagang, ate, hindi mo itutuloy ang fruit of the Spirit. Itutuloy ko, syempre. Obligasyon ko sa Lord yan. Hindi, baka, alam mo, mapalo ko ng Panginoon eh. So, anyway, so, fruit of the Holy Spirit. Ito naman sa mga bagong nakikinig ngayon. Na-topic na namin yung love, okay? Love, joy, peace, patience, kindness. Yung last time is goodness. Okay? So, bali, 9 po kasi ito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yung number 8 na ba to? 8, 7, 8, 9. O, tama. Yung number 7 ang pinakaano. Faithfulness. Okay. I-ano natin, ang dami attributes dito sa about faithfulness. Okay, itong tinatawag lang the seventh, marami ako na research. This is the seventh. Faithfulness is the seventh in the list of the fruit of the Holy Spirit. In Galatians 5 verse 22. Puntahan din po nyo. Basahin nyo at saka, alam nyo nakakatuwa, New Testament to, no? Meron bagong binigay sa akin na sa bahay eh. Yung New Testament na Tagalog version. Taglish, Taglish. Yung madali nyo maintindihan. So, bumili kayo. Marami akong mga client. 2 na yata nakabili eh. Si Sam Malu ba bumili? Basta meron isa, tapos merong isa pa nagpakita sa akin, picture pa siya sa akin. Sasabihin, ako yon. So anyway, yeah, bumili po kayo at maiintindihan ninyo yung Bible. Sandali lang po, ha? Alam nyo, kagabi, nagpa-flu shot ako, nagpunta ako sa nagpa-check up ako, nagpa-cortisone siya ako kasi alis ako bukas uli yung left kasi para makalakad-lakad naman ako pagdating ko sa Korea. Tapos binigay na niya sa akin yung result ng aking physical i-ano ko sa inyo, merong good news at may bad news. Iba-vlog ko para yung mga taong they got to be conscious of their health too. Oo. At i-ano ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo in one of my vlog. Hopefully siguro pagdating ko na lang or tingnan natin kung may time ako ngayong linggo. I-share ko sa inyo. It's really a good thing for everybody, especially those who are on my ages na. Tapos, lalo na yung mga taga-Amerika, nasa Amerika, kahit saan kayo sa Amerika, i-share ko sa inyo kung, kasi meron po kasi akong special, yung member ako ng MDVIP. I think it's, a year kasi is almost, membership niya is 2,535, parang ganun. Hindi ayoko Miss Coach, kasi every quarter po ako nagbabayad. So, direct kinukuha nila. So, anytime kasi, lahat, wala na po kayong babayaran. Sila na po ang lahat I think hindi pa yata ng insurance yun. Basta mag-member ka nun, lahat. Pati, alam niyo po, pati pagbabalanse ko, pati yung maraming tubig na ganun sa leg ko na binigyan ako ng gamot bagong prescription ni Dr. Aguray. So anyway, punta po tayo sa faithfulness, okay? Essentially, faithfulness to God is loyalty to Him and to His teachings, which should shape how we think and act. Kasi, di ba sabi by faith, no? Yung faith, ito faithfulness to God. Okay? So, tayong tao, many people say, Christian ako, naniniwala ako sa Diyos. Anyway, kahit anong religion, iisa lang naman ang, nandito ako sa ganitong religion, nagpunta ako sa religion na yan, sasabihin, isa lang naman po, iisang Diyos. I know. Pero, alamin ninyo ang katotohanan ay nasa Bible. Nalilito po kayo kasi
Once, kasi ang mga Kristiyano who really, nagdi-deep, ano sila yung deep relationship with the Lord, will undergo suffering too. Eh kung ayaw nyo, di wag, pero you missed. You will miss a lot of great blessing. Tandaan nyo to, wala pong shortcut. Wala pong, yung kaagad-agad, maging mayaman ka. No. Dadaan tayo. Kasi sinusubukan tayo na Lord. So, pag tayo ay napagtagumpayan natin ang trials na yan, great things, I can attest you, it happened to me. Sinabi ko na nga sa inyo, marami na po akong kaibigan na nagsasabing, ano ka na, pang single ka na. Hindi mo makikilala asawa mo. So ako nagplano ko ng sarili ko. Sige, pag hindi ko nakita asawa, ang mapapangasawa ko dito sa Amerika, balik ang Pilipinas, punta na ako ng New Zealand o Australia. So, definitely magsisingle na ako doon. Ayoko na. Maging maganda naman buhay ko siguro doon, sabi ko. So, iba ang plano ng Lord. Yun na nga sinasabi, pag tayo faithful sa Panginoon, susundin natin ang kanyang sinasabi. So what the Bible says about faith and faithfulness, ikaklaro ko sa inyo kasi marami pong hindi naiintindihan. Okay? Kaya minsan may iba ayaw magsimba, ayaw makinig na salita ng Diyos. Yung ba? Kasi nga, kala nila deprived sila, hindi mahal kayo ng Panginoon. Tanggalin ninyo ang self-pity. Okay? Diyan po nag-umpisa may nagtanong sa akin paano ko daw na-cope up ang depression ko. Simple. Faithfulness sa Panginoon. Simple. Mahalin ko ang Panginoon ko. Yun. Simple as that. So, okay, ito. Faithfulness is translated from the Greek word pistis. Parang Bisaya, pistis. Bad. Pero hindi sabi, pistis. P-I-S-T-I-S. Okay? In the King James Version, this word is translated faith. Okay? Pistis includes both meaning, faith and faithfulness. But in Galatians 5, verse 22, it seems to carry more of the meaning trustworthiness or reliability. Okay? So, yun, iba ang kanyang ano. So, the Bible provides a fundamental description of pistis in Hebrews 11 verse 1. Now, faith is the substance of the thing hoped for, the evidence of things that not seen. Ito na po tayo. Alam mo, nasabi sa akin yan eh. Inano ko yan. Mineditate ko talaga yan. Faith. May mga tao kasi, tayo to see is to believe. Lalo na sa mga tao ngayon, meron poong bagay-bagay na ayaw mong magtiwala. You don't have faith in that person because hindi mo alam, hindi mo siya kilala from Adam. Antiko, kung saan nanggaling itong taong to. Pero may mga tao po na pinapadala ang Panginoon sa akin. So may family na nagpunta sa akin at nagkikwento lang sa akin, then yung basa yung puso ko, parang gusto sabi ng Lord, tulungan mo yan. Ganon, tulungan mo. Kaya parang ganon, so ako, nag-obey ako sa Panginoon, hindi ko na inano yun. So, I don't see it. I don't know. God knows it, but I heard from the Lord, natutulungan ko itong pamilyang to. Okay? Marami na pong bagay-bagay na natulungan ko yung mga taong according to what God has said to me. And now, ang ganda na. You know, ang maganda naman dito sa mga taong to, I don't need them to give me a gift. I don't want them to, ang simple lang po. Susulat sila sa akin, kumusta ka na ate? Tatawag sila, te, kumusta ka na? I love you. Gumaganon pa sila sa akin. Yung, kahit na minsan may masama din akong ugali na hindi ako sumasagot. Yun ang sinasabi ng kapatid ko, hindi ako sumasagot. Ano nangyayari sa akin? So,
Doon sa mga sumusulat sa akin, lalo na yung mahaba-haba dyan, binabasa ko po yan. Kaya lang, ang tamad ko, di ba minsan 2 word lang, hello, thank you, gano'n na lang. Sa totoo lang, pagod na kasi ako. Nababasa ko yung mahahaba yung mga sinasabi. Tapos, ako masaya na ako dun. Masaya ako. So anyway, we grow faith as we use the power of God gives us through His Holy Spirit. Yun, ito nga, to obey Him and build relationship with Him. We need to build a relationship with God. Hindi yung, kasi pupunta lang ka lang sa church, gusto mo lang kasi gusto mo magaanan ng buhay, ang feelings mo, or ang buhay mo, kagad-agad, tutulungan ka ng Lord. Yes, pagbago ka. Kasi ganito yan eh. May mga tao pa talaga na, alam ko hirap na hirap sila sa buhay nila. Okay? Pupunta sila sa church. So, para makaano sila, oo, yes, gagaan po ang feeling nyo. Kasi lalo na yung mga brethren natin, makarinig mo yung pinagdaanan nila, ganun, parang, alam nyo, meron din kanya-kanyang, God created us in a unique way. Meron din siyang ibang way na ginagawa para sa atin. Ako lang kasi, ang bottom line yan, God loves you. Ang bottom line dito, masusurpass ninyo ang ang mga trials na maibibigay sa inyo. Siyempre, alamin niyo muna kung ang Panginoon. Hindi kasi kailangan patunayan niyo po ng faithfulness ng Lord sa iyo. Tingnan niyo po, sinabi ko nga sa inyo, hirap na hirap din po ako nung araw. Naikwento ko rin kay Ruel yan. Nung sa LA ako, single ako, hirap na hirap po ako talaga. Ang nakakakita niyan, alam na alam, si Manay Dina at saka Pastor Noel. Kasi we grew up, nasa LA kami. Minsan nga nagtatawanan kami pag nagkakape kami ni Manay Dina. Alam Manay, sabi niya, nakakatuwa nung nasa LA tayo, na talagang hirap na hirap tayo. Imagine ako, wala akong sasakyan, bibili ako ng grocery, dala-dala ko yung cart ko, talagang malayo pa, ilang blocks away pa yung grocery. Tapos minsan, sina Manay kasi no, sa kabila naman sila, minsan sinusundo nila ako, pero pag gusto kong pumunta doon, maglalakad ako, siguro sabihin mo na lang mga 15 minutes away. So, ang hirap talaga ng buhay namin noon. Tapos nang napagtagumpayan ko ang task na ginawa sa akin ng Lord. Napakilala niya sa akin ang asawa ko. So yung asawa ko, nakita lang niyo, kinasal lang ako, pero hindi niyo alam after that. Yung nga, binigyan ako ng Panginoon ng itong business ko. Yun. Though, may mga time, palpak din ako, minsan napapalo ako ng Panginoon. Sobrang, alam mo ngayong taon lang talaga sinasabi ko, ngayong lang taon ko lang na-realize na, naku Lord, pag talaga pala, ang dami mo palang blessings from year 2006 o 2005 na nag-umpisa na po ako nito, itong business ko, 2005 ba yan, 2006, but 6 yata, 6 kasi in-incorporate ko na kung yun, doon ako naumpisahan. Siyempre, konti-konti, hanggang sa, hindi ko nararamdaman. Alam niyo po, yung renovation ng bahay ko, hindi po utang yun. Cash po yun. Galing sa paggagawa ko ng tax. So, naayos ko yung bahay, yung lumang-luma ang bahay na yan, na namana ng asawa ko sa kanyang nanay. Actually, sa lola niya yung bahay na yun. So, after that, binigyan talaga ako ng Lord ng blessing hanggang sa, syempre, hindi ganun kaagad, struggle din. Kasi nag-uumpisa ako dumami ng business, dumami ng client ko. So, after tax season, next? So, yung payroll ko, dati ako lang. Ilan lang yun, mga 99 lang. So, hanggang sa hire na ang mga tao. So, ngayon, ang dami na namin. So, lumaki ng lumaki ang aking, hindi lang tax business, payroll. Okay? So, pero within that, hindi na naman yun. Oo, alam nyo, laki na kinikita ko, no? Pero hindi din. Meron pa rin trials, gaya niyan.
Pag sinabi audit, may audit. Ano ka sabi ko sa iyo, ano yung utak ko. So, nagpe-pray ako sa Lord, Lord, ano kung wisdom ang gusto niyo gawin ko dito? So, iniasikaso mga papers, gano'n. Tapos, dala-dala namin sa Panginoon, sa IRS, gano'n. Minsan yung IRS pupunta dito. So, napagtagumpayan namin mga pero may mga iba pong hindi. Kasi, hindi po nagsasabi ng totoo sa akin ng kliyente ko. Doon ko lang nalalaman, ha? Bigla ako, akin na, pahingi mo pa. Gano'n ako. So, tapos pag chinarge sila ng IRS, sabi ko, hindi ko kasalanan yan. Kasalanan niyo. Ito lang binigay niyo sa akin. Kaya, as time goes by, naging witty ako. May kapatid akong lawyer. Sabi sa akin, ate, hindi pwedeng by mouth. Kailangan proof. Okay? So, ito rin staff ko, si Carmela, pag may sinabi ang kliyente ko, nabayaran ko, dinidakan niyo ako ng ganito, ganyan. Sabi, nasaan po ang proof? Hindi, tapos kausap ko kahapon, sabi ko, hindi po ako makikipag-verbal agree sa inyo until you write us an email and we respond to you. Kasi kailangan meron kaming proof. Diba? So, that's how God is so faithful in everything na nangyayari, lalo na sa business ko. He is so faithful to give me wisdom. Kaya yun. So, anyway, yan ang sinasabi ng we have to grow our faith in God. Kasi He has the power. He will give us. Actually, yung Holy Spirit, hindi ka agad-agad makukuha yung Holy Spirit. May baptism of the Holy Spirit. I remember my baptism of the Holy Spirit nung nasa Baguio kami. Pero hindi nag-sink in sa akin yon. So, nung in-accept ko talaga yung nakakita. Nung time na yun, nakakita ko ng vision. Tapos, speaking of the tongues, hindi pa po yun. Hindi pa. Basta nagkaroon ng baptism of the Holy Spirit, ang una-una ko is vision. Yun ang natanggap. So later on, attend na naman ako ng nag-attend ako ng mga meeting ng mga kami ng yung lahat, everything will all be done with the Holy Spirit. Hanggang po biglang nagtatangs na po ako. Tapos yun, lalo na nagagamit ko sa mission trip namin sa China nung araw. Tapos, marami po. God, that's why He has that power. So, we have to build our faith in God. Ang dali-dali niyong sabihin, I have faith in God. How is your faith? Asaan na po kayo? Do you accept all the gifts that God has given you? You can, di ba, sabi sa Acts, na you will have the gift of vision. Yung mga maraming talent ang binibigay ang Panginoon. Pati casting out. Pagka-cast out ng si Taning, dun umpisa. Tapos dumanding ako sa Amerika, nag-umpisa, tapos prophecy, dun naman ako na talagang nalublob. Tapos punta kami kina Cindy Jacob, punta kami si Kim Clement. Tapos talagang yung mga grabe, talagang kailangan malasing ka sa Holy Spirit. Para ito nga, maiintindihan nyo itong fruit of the Spirit. So ngayon, ako ay mahaba ng sinasabi. Bukas, hopefully, i-share ko itong what Bible says about faith and faithfulness. So, natin to, ang dami ko na nasabi kasi meron akong topic, why does God wants us to demonstrate faithfulness? Example of faithfulness to follow and examples to avoid. Sana po, ninyo, medyo mahaba-haba ngayon. Sabi sa akin ng editor ko, okay lang. So, I hope you guys learn something from this, okay? And tutuloy po natin itong faithfulness, okay? So, don't forget to like, subscribe, and then share. I-share nyo po to kasi malay nyo, may mga ibang tao who really needs the word of God. Anything about the fruit of the Spirit, which is now is faithfulness. Okay? So, salamat po sa inyo at mahal ko kayong lahat. Actually, mahal kayo ng Panginoon. Babush!